besides me and in addition to me, but on just like me. Si Jesus ang nagsasabi nun. Another helper. One besides me and in addition to me, but one just like me. He will do in my absence what I will do if I were physically present with you. So kung si Jesus, naging comforter siya nung siya ay naroon, the same, ang Holy Spirit, nagko-comfort sa mga believers. Hello? Kung ano ginawa ni Jesus, the same ang gagawin ng Holy Spirit. He is the same. Another. Hello? He is the another. Another helper. So kung si Jesus ang nagpapalakas, the Holy Spirit nagpapalakas din. Get nyo? Yes. Hello? Ang Holy Spirit, the same, kung ano ang ginawa ni Jesus nung siya'y nasa lupa. He is the another, the allos, the one who beside me is, in addition to me, but on just like me, He will do in my absence. Wala na si Jesus, pero mangyayari pa rin yung gustong gawin ni Jesus dito sa lupa sa pamamagitan ng Holy Spirit. He is another. Okay? Helper. Bakit tinawag na helper? Ano sa Tagalog ang helper? Ha? Kagulat? Ano? Katuwang. Katuwang. Ano pa? Ha? Kasama. Ano pa? Ano pa? Katulong. Helper. Bakit kailangan ng helper? Baru kang kaagapay. Kasi kailangan ng tulong. Another helper. Bakit? Sabi ni Jesus, ako'y babalik na sa Ama, pero hindi ko kayo iiwanan na ulila. Ako'y mananalangin sa Ama, hihilingin ko, na ibigay niya yung another helper. Bakit sinabi ni Jesus yun sa mga disciples? Only the disciples, not also for us, believers. Bakit? Kasi tayo, Kailangan natin ng tulong. Sino rito ang hindi na nangangailangan ng tulong? Ay, ako lang. Sino rito ang hindi na nangangailangan ng tulong? Ay, ako lang din. Lahat ba tayo rito nangangailangan ng tulong? Yes! Amen! Lahat po tayo, kailangan natin ng tulong. Yes. Hello? Kaya ang problema kay Adan, hindi siya nangailangan ng tulong. Self-effort! Kaya ano nangyari? Bumagsak. Si Adan. Even si Jesus, tinulungan siya ng Holy Spirit. Amen. Ngayon, tayo pa kaya? Sinong nangangailangan ng tulong? Amen. Dumami ng konti. Kasi kayo ito ang Lahat tayo, mga kapatid, kailangan natin ng tulong. Amen. Bakit? Kasi para maiwasan natin yung self-effort. Yan ang tinanggal ng Diyos sa atin. Niredeem tayo ng Diyos sa self-effort na tinatawag. Ano sa Tagalog yung self-effort? Sariling sikap. Sariling gawa. Sariling sikap. See? Pero ba nabubuhay ka? Sarili mo? Di mo kailangan ng Diyos? Di mo kailangan ng Holy Spirit sa buhay? Hello? Kaya tuloy nagkakaluko-luko yung buhay ng tao, di ba? Kasi feeling nila, kaya nilang mag-isa. Di nila kailangan ng Diyos. Kailan nila hinahanap ang Diyos? Kailan sila lumalapit sa Diyos? Kapag May kailangan. may problema. Di ba? Naaalala ang Diyos kapag may Problema. kailangan nila ang Diyos. Doon lang nila maaalala ang Diyos. Pero tayo mga kapatid, araw-araw kailangan natin ng Holy Spirit. Yes. Kailangan natin ng tulong. Amen.
Sino nangangailangan ng tulong? Amen. Ako, kailangan ko ng tulong ng Holy Spirit. Yes. Siya yung katulong natin sa buhay nito. Yan ang trabaho niya, mga kapatid. Tulungan tayo. Kasi hindi natin kayang ipamuhay. Hindi natin kayang ipamuhay yung lahat ng ginawa ng Panginoon. Hindi natin kayang experience lahat ng yun without the help of the Holy Spirit. Yes. Kulang buhay ng isang Kristiyano kapag ang Holy Spirit wala. Hello? Yes. Okay? So why we need the Holy Spirit? Why the Holy Spirit is given? Bakit ibinigay ang Holy Spirit sa atin? Next slide. Why the Holy Spirit is given? Number one, because we need help. Kailangan natin ng tulong. Okay? So He gave the Holy Spirit so that we cannot fall into self-effort. Yes. Yung taong self-centered, yung taong self-conscious, yung taong merong self-effort, ito yung mga taong hindi nangangailangan ng tulong. Hello? Yung taong self-centered, nakasentro sa kanyang sarili, nakasentro, self-conscious, yung tinatawag, at gawa lang siya ng gawa. Ito yung mga taong hindi nangangailangan ng tulong. Kaya nagiging resulta, fail. But praise God, we have the Holy Spirit. Yes. Ibinigay ang Holy Spirit sa atin ng Panginoon dahil kailangan natin ng tulong. Yes. Hello? Yes. We need help. That's why we need the Holy Spirit. Romans chapter 8. Turn with me in Romans chapter 8. Romans 8, verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. Ayan. You are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not Of His. His. Ulitin ko, but you are not in the flesh. Wala na kayo sa flesh. Laman. Self-effort, self-centered, self-conscious. Yun ang flesh. Self-centered. Kasentro sa sarili. Flesh. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not dwell, or if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not Of His. See? Yung mga na kay Kristo, sila yung merong Holy Spirit. Yung mga walang Spirit, hindi kabilang kay Kristo. Kristo. Kung tayo'y na kay Kristo, meron tayong tinanggap na Holy Spirit. Hello? Lahat ba tayo na kay Kristo? Amen. Siguro ito yung mga wala pa kay Kristo. Lahat tayo na kay Kristo. Ibig sabihin, meron tayong Holy Spirit. Amen? So, meron tayong kasama sa buhay? Amen. Meron tayong katulong sa buhay? Amen. Meron tayong counselor? Meron tayong comforter? Meron tayong helper? Yes. Meron tayong advocate? Yes. Meron tayong anong tawag doon? Other term ng helper is aid. Or in other words, backer. Malalim na term, backer. Sa buhay nito may backer tayo. Hello? Pag may problema sa kuryente, sa Meralco, muna hahanapin mo yung ano. Backer sa Meralco, yung pakinahap sa Meralco. Ay, si June. Patutulong pa. Di ba?
Hello? Tama? Yes. Kaya nung nangailangan kami ng kuryente, ang hinahanap ko si Jude. May papel. Wala, padali. Tinulungan ako. Simple lang mga kapatid.